Maraming tao ang nagtatanong, bakit parang ang hirap maging masaya? Kahit na may trabaho ka, may pamilya, o may mga bagay kang pinangangarap, lagi pa ring may kulang. At ang sagot, hindi dahil mahina ka o may mali sa'yo, kundi dahil ang utak natin ay ginawa para mabuhay, hindi para maging masaya. Sa Chapter 1 ng Master Your Emotions, ipinaliwanag ni Thibaut Mirures kung paano ang survival mechanism ng utak ang siyang nagdidikta ng emosyon natin at kung bakit madalas parang talo tayo sa laban. Ngayon, himayin natin ito ng mabuti. Subukan mong balikan ang isang linggo. Ilang papuri ang natanggap mo? At ilang beses kang nakarinig ng isang insulto o mali mo? Kung katulad ka ng karamihan, mas tumatatak ang insulto kaysa sa lahat ng magagandang bagay. Ito ang tinatawag na negativity bias. At hindi ito kasalanan mo, kundi disenyo ng utak mo. Nung unang panahon, ang mga ninuno natin ay kailangang maging sobrang alerto para mabuhay. Kapag may kaluskos sa gubat, mas ligtas isipin na may mabangis na hayop kaysa baliwalain ito. Kung mali ang hinala nila, ayos lang, buhay pa rin sila. Pero kung tama ang hinala at nagkamali silang magpabaya, tapos na ang lahat. Kaya hanggang ngayon, dala-dala natin ang ugaling ito. Sa modernong panahon, hindi na leon o tigre ang kalaban natin. Pero ang utak, program pa rin sa takot, stress at masamang balita. Ito ang dahilan kung bakit mas napapansin natin ang problema kaysa oportunidad. Mas tumatagal ang sakit kaysa ligaya. At mas mabilis tayong mawalan ng tiwala kaysa magkaroon ng pag-asa. Ngayon, pag-usapan natin ang dopamine. Madalas nating naririnig, dopamine equals happiness. Pero sa totoo, hindi ito hormone ng kasiyahan. Ito ang hormone ng antisipasyon at paghahanap. Kapag nakarinig ka ng notification sa cellphone, dopamine ang nagtutulak sa iyo para hawakan agad ito. Kapag umu-order ka ng pagkain online, dopamine ang nagpapasabik habang hinihintay mo ang rider. Pero mapapansin mo, mabilis mawala ang saya pagkakuha mo ng gusto mo. Ito ang dahilan kung bakit parang hindi nauubos ang cravings natin. Scroll ka ng scroll, click ka ng click, bili ka ng bili. Kasi hindi satisfaction ang binibigay ng dopamine, kundi paghahangad pa ng susunod. Parang kaaway na nakadisenyo para hindi ka mabusog. May isa pang malaking bitag, ang tinatawag na "One day I will" myth. Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo, kapag pumasa ako, dun lang ako magiging masaya. Kapag may bagong cellphone ako, doon lang ako magiging masaya. Kapag may sariling bahay ako, doon lang ako magiging masaya. At oo, sa umpisa, masaya ka. Pero pansin mo ba, hindi nagtatagal. Bakit? Dahil may bago na namang target. May bago na namang pangarap na hahabulin. Parang tumatakbo ka sa mahabang kalsada na walang katapusan. Habang mas lumalapit ka, mas lalong lumalayo ang dulo. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang pakiramdam. Hindi sapat ang lahat. Kasi inaakala nilang nasa future ang kasiyahan, pero hindi nila alam, nandito lang ito sa ngayon. At kung sakaling makuha mo nga ang pinapangarap mo, may isa pang kalaban, hedonic adaptation. Ito yung phenomenon na nasasanay tayo sa kahit anong bago.
Bumili ka ng bagong cellphone. First week, lagi mong hawak, pinapakita mo sa lahat. Second week, normal na lang. After a month, naghahanap ka na naman ng mas bago. At hindi lang ito sa gamit, kahit sa trabaho, sa relasyon, sa bahay. Kung hindi mo alam ang prinsipyo ng hedonic adaptation, akala mo kulang ka palagi. Pero sa totoo, hindi kulang ang buhay mo. Nasasanay ka lang. Ang susi, huwag umasa ng kaligayahan sa panandaliang bagay. Ang tunay na kasiyahan ay hindi sa hawak mo, kundi sa pananaw mo. Sa Chapter 1 ng Master Your Emotions, natutunan natin ang 4 na katotohanan. Una, natural tayong may bias sa negativity. Pangalawa, naluloko tayo ng dopamine cravings. Pangatlo, nalulung tayo sa one day I will myth. At pang-4, nasasakal tayo ng hedonic adaptation. Pero ito ang magandang balita. Kapag naiintindihan mo ito, hawak mo na ang unang susi. Hindi mo kailangan maging alipin ng utak mo. May kapangyarihan kang pumili ng pananaw at doon magsisimula ang tunay na mastery ng emosyon.